Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon po at atin ang ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Inakala na nga ni Minwoo na natapos na niya ang buhay ni Loki pero nagtataka siya nang hindi pa nakiklear ang quest sa system niya. Sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang nagbago ang anyo ni Loki at naging isang malaking paro-paro. Nagpakawala ito ng malakas na aura at hindi na malaya ni Baphomet na nasa loob na siya ng alaala ni Loki. Sumali na nga si Loki sa service na sinasagawa ng ministro tuwing linggo. Aktibo din siya sa pagsali sa pag-aaral at pagbabasa ng banal na kasulatan at kahit ang ministro ay humahanga sa kay Loki. Ang pangalan ni Loki noong bata pa siya at bago na-awaken ay Jeho. May isang bata naman nagtanong sa ministro kung kamukha daw ba ng Diyos ang mga tao. Sinabi ng ministro na kabaliktaran nito, kamukha daw ng tao ang Diyos. Gaya ng Diyos, may mga mata, ilong, bibig, at tenga rin ang mga tao. Pero hindi lang daw ito. Kaya rin ng Diyos maging isang ibon sa langit, isang leyon na tumatakbo sa lupa, o kahit liwanag. Sa ibang salita, ang tao ang ay kamukha lang ng isang parte ng Diyos. Pinabasa naman ng ministro sa isang bata na nagngangalang na yon ang susunod na pahina. Binasa ito ng bata pero habang sa kalagitnaan ng pagbabasa ay bigla siyang naubo. Tinanong siya ni Jeho kung ayos lang daw ba siya. Sinabi naman ng ministro na huwag pilitin ang sarili niya. Pinakiusapan niya si Jeho na dalhin si Nayon sa klinik. Hindi naman nagdalawang isip si Jeho na dalhin si Nayon sa klinik. Habang naglalakad, humingi ng paumanhin si Nayon kay Jeho. Pero sinabi ni Jeho na huwag niya itong isipin at ayos lang ito. Biglang nagtanong si Nayon kung may Diyos nga ba. Ano daw ang pinagsasabi niya saad ni Jeho? Nagtanong ulit si Nayon. Kung totoong may Diyos daw, iisipin niya daw ang mga tao at ang mga nangyayari sa kanila ngayon. Hindi niya hahayaan ang mga kalamidad na nangyayari. Hindi rin daw siya magkakasakit ng ganito. Tinanong daw ni Jeho ang ministro tungkol dito kamakailan lang. Ayon sa ministro, isa lamang itong pagsubok sa kanila para sila ay mas maging malakas. Paano naman daw ang mga namatay, hindi daw ba sila nakapasa sa pagsubok? Hindi sagot ni Jeho, sila daw ang mga tao na nakapasa na at makikita ang Diyos ng mas maaga. At ang mga buhay naman ay may mga bagay pa na kailangang gawin kaya hindi pa sila kinukuha ng Diyos. Ayon kay Nayon ay mukhang nagtitiwala talaga si Jeho sa ministro. Para kay Jeho, ay nararamdaman niya ang divinity ng ministro. Ito ang dahilan bakit nagtitiwala siya sa kanya at nagdadasal araw-araw. Pinapanalangin niya na matapos na ang gate shock at magkaroon ng kapayapaan. Mangyayari daw ito dahil inaalala sila ng Diyos. Sinabi ni Jeho na gusto na niyang maging nasa hustong gulang. Sana daw ay gumaling na rin si Nayon para maging isa silang mabuting mga tao na nasa hustong gulang. Ngumiti si Nayon at sumang-ayon kay Jeho. Sinabi naman ni Nayon na pwede na daw siyang ibaba ni Jeho at kaya na niyang maglakad. Inaalalayan pa rin siya ni Jeho habang naglalak nang napansin nila ang magulang ng isa nilang kasama na si Minso. Saan daw kaya pupunta ang ina ni Minso kasama ang isang hunter? Hayaan na daw nila, kailangan nilang pumunta sa klinik muna. Pero napatigil si Jeho nang biglang may naramdamang kakaibang aura sa lugar na pupuntahan ng dalawa. Tinanong siya ni Nayon kung ano ang problema. Hindi na ito nasagot ni Jeho at sinabi na wala daw ito. Sa kabilang banda naman, habang tumutulong sa mga gawain, ay hindi sinasadya ng ina ni Jeho na matapan ang tubig. Nagalit naman kaagad ang ibang mga magulang sa kanya kahit hindi naman niya sinasadya at humihingi na siya ng paumanhin. Ang pinaka-importanteng bagay daw ngayon ay pagkain pero nagawa pa daw niyang matapan ito. Masyado daw walang kakayahan ang ina ni Jeho. Naririnig niya lahat ito pero tinitiis niya lang. Tinanong siya ng isang matanda kung hindi daw ba siya gumagawa ng gawaing bahay. Sinabi ng nanay ni Jeho na nagtatrabaho kasi siya kaya hindi niya masyado ito nagagawa. Nasaan daw ang kanyang asawa? Naghiwalay daw sila matapos ipanganak si Jeho. Ayon sa matanda, kung hindi niya kayang gumawa ng gawaing bahay ay gumawa na lang siya ng ibang makakatulong. Agad naman na pumayag ang nanay ni Jeho basta daw ay makatulong siya. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakad, ay narinig ng nanay ni Jeho na pinag-uusapan sila ng ibang mga magulang. Narinig niya na si Jeho ay ililipat na sa ibang shelter. Nang marinig ito ng nanay niya ay nanginginig ito sa takot at nangangamba.
Pero nalilito siya dahil sinabi mismo ng ministro na lahat sila ay maliligtas. Hindi nakapagpigil ang nanay ni Jae-ho at agad na kinumpronta ang mga nag-uusap at tinanong kung totoo daw ba ito. Hindi daw maaaring umalis si Jae-ho. Walang ibang mas ligtas na shelter kung hindi ang lugar na ito. Pinayo naman ng mga magulang sa kanya na mas mabuting kausapin niya mismo ang ministro. Dumating na ang oras ng pagkain at magkasama si Min-soo, ang kanyang ina, si Jae-ho at ang kanya ring ina. Inoobserbahan lang ni Jae-ho ang mag-ina pero naaalala niya ang mga nakita nang papunta sila sa klinik kanina. Biglang nag-iba ang mga ekspresyon sa kanyang mga mata. Nagpaalam naman ang kanyang ina na mauuna siya muna dahil kailangan niyang makausap ang ministro. Pumayag naman si Jae-ho at nagpatuloy lang sa pagkain. Matapos nilang kumain ay niyaya ni Min-soo si Jae-ho kasama sina Yeon. May pupuntahan daw sila. Ayon kay Min-soo, may nadiskobre silang lugar na napaka-interesante. Sinabi naman ni Jae-ho na parang ibinilin sa kanila na bawal sila pumunta dito. Pero ayos lang daw ito saad ni Min-soo. Busy daw ang mga nakakatanda sa pagtatrabaho kaya ayos lang ito. Nakarating na nga sila at tinanong ni Jae-ho kung anong klaseng lugar ito. May mga bakal na cab-elya. Ayon kay Min-soo, nilagay daw yan para hindi mahulog ang mga tao. Mas pumasok pa sila sa tagong lugar at tama nga ang sinabi ni Min-soo. Napaka-interesante nga ng lugar na ito. Nakikita rin ito ni Baphomet. Kahit sina Yeon ay napapahanga dahil parang galing sa comic ang lugar. Para naman kay Baphomet, ang lugar na ito ay parang katulad sa lugar kung nasaan niya nakalaban ang isang fragment ni L. Ang Tower Nest. Nagtataka naman si Baphomet kung bakit walang kalaman-laman ang lugar na ito. Dahil daw ba sa gate shock? Ang gate shock ay dulot ng mga napabayaang tower. Ito rin ay maaaring gawa ng mga tower nest na gumagawa ng tower. Nakipag-usap na nga ang nanay ni Jae-ho sa ministro para makiusap na huwag paalisin si Jae-ho dito sa shelter. Ayon sa ministro, hindi lang siya ang nagdedesisyon dahil isang community ang shelter na ito. Tinanong siya ng nanay ni Jae-ho kung magagawan daw ba ng paraan ng ministro na hindi mapaalis si Jae-ho. Sinabi ng ministro na kung makakagawa ng mga bagay na makakatulong ang nanay ni Jae-ho, maaari silang manatili. Pero sinabi ng nanay na kaunti lang ang alam niyang gawain at hindi niya alam kung ano pa ang maaaring maitulong niya. Pero biglang sinabi ng ministro na may naisip siyang paraan. Bakit kaya hindi niya naisip ito kaagad? Ano daw ito, tanong ng nanay. Pwede daw sumali ang nanay ni Jae-ho sa kanilang religious activity. Sa pamamagitan nito ay makukumbinsi daw niya ang ibang mga magulang na manatili dito sa shelter. Agad naman na pumayag ang nanay at tinanong kung kailan daw ang activity na ito. Ngumiti lang ang ministro at tila may masama itong binabalak. Kinagabihan, pinatulog na ng nanay si Jae-ho at sumama sa ministro at sa iba pang miyembro ng community. Pinasuot siya ng isang itim na parang coat at agad silang pumasok sa lugar kung saan napuntahan nila kanina ni Jae-ho. Ang Tower Nest. Biglang lumuhad ang ibang mga kasamahan niya kaya sinunod naman niya ito. Medyo kinakabahan ang nanay ni Jae-ho at nalilito sa mga nangyayari. Pinamumunuan ng ministro ang tila ritual na yon. Sumunod na araw bago sumapit ang gabi, hindi na makita ni Min-soo at nayon si Jae-ho. Kinakabahan si Min-soo dahil baka bumalik doon si Jae-ho sa lugar na pinuntahan nila. Sa templo, sumapit na nga ang gabi at hindi pa rin makita ng nanay niya si Jae-ho. Nasaan na daw kaya siya pumunta? Maggagabi na at wala pa siya sa kanyang kwarto. Habang naghahanap ay tinawag na ng isang miyembro ang nanay ni Jae-ho. Ano pa daw ang ginagawa niya at kailangan na nilang maghanda para sa pagtitipon-tipon. Nawawala daw si Jae-ho, pero sinabi sa kanya ng lalaki na huwag mag-alala dahil nandito lang sa loob ang batang yon. Kailangan na nilang umalis dahil mahalaga daw ang pagtitipon ngayon. Ayaw pa sanang sumama ng nanay pero binalaan siya ng mga miyembro na tandaan ang mga posibleng mangyari kung hindi siya sasali sa pagtitipon. Walang magawa ang nanay ni Jae-ho kung hindi sumama sa kanila. Kahit nasa pagtitipon na ay hindi pa rin mawala sa isip niya si Jae-ho. Pagkatapos daw nito ay hahanapin niya kaagad si Jae-ho. Nagpasalamat naman ang isang namumuno sa kanila dahil dumating silang lahat sa pagtitipon. Ngayon ay kabilugan ng buwan. Ang kanilang Panginoon daw ay nagpapasalamat sa kanilang lahat para sa espesyal na pagtitipon na ito. Ngayon daw ay subukan nila ang mga pananampalataya ng lahat. Mahal daw ba nila ang Diyos? Handa daw ba nilang isakripisyo ang kanilang buhay para sa Diyos?
Oo ang sagot ng lahat na miyembro pero tahimik lang ang nanay ni Jae-ho. Tinanong sila ng namumuno kung handa ba nilang ipakita ang kanilang puso at kaluluwa. Biglang ikinagulat ng nanay ni Jae-ho ang mga sumunod na nangyayari. Hinubad ng mga ito ang kanilang damit. Ano daw ang nangyayari? Nanginginig na siya sa takot at hindi alam ang gagawin. Bigla naman tumingin ng masama sa kanya ang ibang miyembro. Bakit daw hindi niya ipinapakita ang kanyang puso at kaluluwa? Hindi daw ba niya mahal ang Diyos? Pinagbintangan siyang rebelde ng mga ibang miyembro at sinubukang habulin. Takot na tumakbo ang nanay ni Jae-ho papalabas sa templo. Habang tumatakas ay nakita niya rin ang nanay ni Minsu. Nakasalubong ng nanay ni Jae-ho ang ministro. Humingi siya ng tulong. Napaka-weirdo daw ng ginagawa ng kanilang mga kasamahan. Pero nagulat siya sa sinabi ng ministro. Hindi daw ba gusto niyang manatili dito sa shelter? Kailangan niyang makuha ang mga puso ng kasamahan sa pamamagitan ng kanyang katawan. At sa pagkakataon na yon ay nahuli nga ang nanay ni Jae-ho at maririnig ang sigaw niya sa buong templo. At sa kasamaang palad, lahat ng ito ay nakita ni Jae-ho. Ito kaya ang dahilan kung bakit naging isang masamang tao si Loki. Abangan po natin yan mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!